Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong kotse na nasa harapan ko, ito yung Honda City na 1997 na i-feature ko nung nakaraang vlog ko. Ipinakita ko po dito na may loose compression yung cylinder number 2. Pero sa totoo lang, nagkamali pala ako doon. Ikinokorek ko po ngayon. Ang may loose compression po dito ay yung cylinder number 3. Ngayon po, hindi ko kasi napansin kung nasaan yung timing belt. Nandito nga pala, yung po kasing cylinder number 1 ay yung katabi talaga ng timing belt. Doon ako nakatingin nung nakarang ma-feature ko po ito. Kaya ang nabanggit ko tuloy ay cylinder number 2 yung may problema. Pero yun po ay cylinder number 3, yun talagang wala tayong makuhang compression doon sa ating tester, doon sa ating gauge. Op! Teka, mukhang may singaw tayo. Okay, one more. Op! Ngayon, ibinaba ko na po itong cylinder head nito at nakita ko nga po na yung 2, 3, 4 ay basang-basa ng langis. Kaya po yung mga barbula po nito, nung ipinakita ko nga po sa vlog ko nung nakaraan, ay halos lahat po ay basa ng langis. Ngayon, doon po sa vlog na yon, mga kapatid, marami po ang nag-comment doon na sinasabi nga po nila, mga kapatid, na yun daw pong itong makina na to ay kailangan ko na raw po talagang i-overhaul. Sabi po ni Wilburn Gay, OS, overhaul na, Sir Rans. Yan po sabi niya. Tapos, meron din pong nag-comment si Salvador Arieta, baba talaga makina niyan, overhauling na yan. Ayan. Tapos si Titus Agustino, sakit yung engine Honda head gasket po, bali number 3 cylinder po. Dahil meron ako naging Honda model yan dito sa San Diego. Mechanic din po ako. Tips lang po, salamat. O yun, nag-tips po. Ito pong si Titus Agustino na mekaniko po diyan sa San Diego. General overhaul na yan, Sir Randy. Good evening po. Sabi naman ni Carlos F. Morales. Marami pa po ang nag-comment po dito. Kaya lang hahaba yung ating pagbabasa ng comments kung lahat ay babasahin ko. Ngayon, ang sabi nila, ang kanilang judgment dito sa engine ni Honda City ay overhaul na, general overhaul. Pag sinabing general overhaul, ibababa ko yung engine at lahat ng mga pyesa na hindi napapasa sa specs ay papalitan ko na. Kaya lang, wala pong ganun na nakita ako, hindi ko po nakita ganun kasi ang talagang naging problema lamang po nito, malamang dahil hindi ko pa nabubuksan yung kanyang cylinder head, nandito po siya, ang naging problema po nito ay sira ang mga valve seals. Kaya po, yung mga spark plugs ay nababasa ng langis. Ngayon, doon sa walang compression na cylinder, yun nga pong cylinder number 2, ay i-check natin kung ang barbula po nito ay singaw na rin. Kaya po itong makina na to, nung dinala rito, talagang yung palyado, nanginginig ang makina. At sigurado nga ho, yung may-ari nito, yung nagdala nito, yung mag-ama, father and son, ay siguradong nung umakyat sila dito sa Antipolo, baka ninervyos na. At malamang, umuusok po ito ng kulay puti. Yun nga lang po ang hindi nila na-mention sa akin, kasi kung na-mention nila sa akin nung idinating itong sasakyan na ito ay umuusok ng kulay puti, alam na po kaagad natin ang problema. Mahal na mahal nung may-ari ng sasakyan itong kotse na to. Kasi ang sabi niya nga po sa akin, ay ito ay pamana or bigay sa kanya nung kanyang anak. Baliktad no? Yung anak ang nagbigay ng sasakyan sa mga tatay. Pero alam niyo mga kapatid, mas marami yung ganyan ngayon. Lalong-lalo na dito po sa Pilipinas. Kasi mas marami yung mga napagtapos nila sa pag-aaral ng mga anak at naging successful sa kanilang buhay, sa kanilang mga trabaho. Yung kanilang pinaglumaan na sasakyan ay naibibigay nila sa kanilang tatay. At meron pa nga mga kapatid, hindi talaga luma Brand new yung binibigay nilang sasakyan sa kanilang mga magulang dahil nga pwede naman talagang maghulugan. At kung kayang-kaya nung anak na kumuha ng loan na kotse, yun na ibibigay nila sa kanilang mga magulang. Ngayon mga kapatid, ito pong Honda City po na ito, dahil nga po sa ang inyong lingkod ay vlogger din, at mekaniko din po ako, at ako nga po ang may-ari nitong Autorans, itong shop na ito, ibinablog ko po yung trabaho namin, na sa halip na ibaba ko na lang ang makina nito at medyo malaki ang kikitain natin, kasi pag nag-general overhaul ka, kikita ka ng medyo mas mataas dun sa top overhaul lang. Kasi sa top overhaul lang, ang kita mo lang doon, siyempre mas mababa yung labor. Pero dahil nga sa ayoko naman na magastusan, yung may-ari nito ng malaki, talagang ito po, ipinapakita ko sa vlog,
na ito po ay top overhaul lang. No? Yun po ang maganda dito. Wala tayong pandaraya na sasabihin mo doon sa may-ari, sir, general overhaul na po yung makina nyo, ito po ang i-prepare nyo yung mga gagastusin. Diba? Minsan, yung ibang mga shop, hindi naman nagpapalit ng mga pyesa. Bababa lang nila, no? Parang i-refresh lang nila, kakalasin lahat, tapos ibabalik ulit, sasabihin nila, general overhaul na. Tayo po hindi ganon. So ito, hindi ko na ibababa yung makina, dahil sa nakikita ko naman, wala namang kalog yung mga piston nito, maayos naman siya. At kaya nga po ito, sinama ko na sa vlog na ito pong makina nyo po, dun sa may-ari nito, ay maganda pa yung inyong engine block, yung mga components doon. At ang gagawin lamang po natin dito ay yung cylinder head. At ipapakita ko po sa inyo kung ano ang naging problema po ng inyong cylinder head. Isa lang ang magiging worry ko dito, kasi dahil sa hindi naman namin pinakailaman na nga itong makina, maraming pagkakataon, madalas na nangyayari, na may mga magagalaw dito na mga components, mga parts, ang pwedeng magkaroon ng problema later on. Kaya ngayon, i-check na rin namin yan bago pa namin ibigay kapag natapos na yung top overhaul namin dito sa makina nyo po, sir. Ngayon, expect mo, sir, na yung mga hose na nandyan at pati yung mga fittings ay baka yan ay palitan na natin para makaiwas tayo doon sa sinasabi nga naming malalastats kami. Pero ganun pa man, kung sakali man dumating na yung panahon na pagdating sa inyo, nakuha nyo na yung kotse at mayroong aberya na lumabas, eto na po, ngayon pa lang ay sinasabi ko na po sa inyo. Ganun po talaga ang nangyayari. Lalong-lalo na po, syempre, luma na rin naman yung karamihan ng mga components dito, yung mga sockets niyan, yung mga wirings niyan, matitigas na nga. Pwede talagang magkaroon yan ng problema. At yung mga problema na yon, hindi natin yan makikita habang ito ay binubuo natin, lalong-lalo na yung mga nakatagong problema. Malalaman mo na lang yan na kapag ginamit mo na, lumakas na ang kompresyon. Ganun po kasi mangyayari dito eh. Ito po, pag naayos natin yung problema doon sa cylinder head, wala nang singaw yung mga barbula at hindi na nababasaan ng langis yung mga spark plug, for sure, lalakas ang kompresyon nito. Lalakas ang makina nyo. Kaya ipinapauna ko na po sa inyo. Tayo po, kayo, yung may-ari at ako, si Auto Runs, uobserbahan po natin yan once na ginagamit nyo na po itong sasakyan matapos namin gawin. Mga kapatid, ito na po yung cylinder head nito pong Honda City na nasa kanang bahagi ko. Ngayon, ito yung kanyang mga tagas ng langis, no? Kaya ito, basang-basa ng langis itong cylinder number 4, itong mga barbula na to, doon sa cylinder number 4, 3, 2, 1. So, ang talagang medyo tuyo lang na spark plug doon sa mga tinesko, ay ito talagang sa cylinder number 1 dahil nga po walang tagas ng langis dito. Pero itong 4, ayan, tingnan nyo, basang-basa siya ng langis. Yung mga langis na yan ay sigurado nanggaling yan doon sa valve seal. Yung sa valve stem, yun, nakakabit kasi yun sa sa barbula, no, sa katawan ng barbula. Ngayon, yung valve seal na yun, oil seal yun, sigurado matigas na yun, maluwang na. Kaya ngayon, dumadaan yung langis dito, nahuhulog dito, pati dyan, pati dito. Kaya yung ating mga spark plug, ito yung spark plug, yan, oh. Ayan, nababasa siya ng langis. Ngayon, pag siya ay nabasa ng langis, mga kapatid, siyempre, hindi magiging maganda yung sunog ng gasolina, yung spark. Kaya, ang mangyayari, magiging palyado yung ating makina. Ngayon, bakit yung cylinder number 3, nung nakaraang nag-compression test tayo, mga kapatid, ay wala talaga tayong makuhang kompresyon. Kasi ang iniisip natin doon ay baka itong mga barbula na to ay hindi na nakalapat doon sa kanyang valve seat, yung inuupuan ng barbula. Ngayon, pagka ganun ang nangyari at hindi niya nakalapat, hindi siya sumasakto, talagang mawawala yung yung naiipon na kompresyon doon sa cylinder. Ganito yan, mga kapatid eh. Yung una kasing stroke ng mga 4-stroke engine, di ba? Stroke 1, yung intake stroke, bubukas ngayon itong intake valve. Ito yung intake valve. Bubukas yan, bababa yung piston, hihigop ngayon yun kasi parang suction yun eh, no? Hihigop ngayon ng hangin yun, papasok doon sa cylinder, at kapag yung babalik na yung piston, yung pangalawang stroke, no? Yung kanyang compression stroke, dapat nakasara naman yung mga barbula na to. Pag akyat ngayon ng piston, dapat nakasara na to. Ngayon, kung hindi siya sasara, wala kang makukuhang kompresyon. Yun yung tinetest natin. Yung pag-akyat ng piston, dapat meron siyang makuhang kompresyon. Kasi yung kompresyon na yun, pag angat ngayon ng piston doon na tayo sa combustion, yung puputok na siya doon sa ignition,
Magbubuga ngayon ng gasolina, tapos puputok yung, sisindi yung ating spark plug. Pagputok noon, bababa ulit yung piston, iikot ngayon yung sigunyal, at yung susunod na akyat naman nun ay bubukas naman tong dalawang maliit na barbula na to, at ito nga yung exhaust valve. Yun naman yung exhaust stroke. Nung nakaraan na mag-compression stroke tayo, no, sa number 3 na cylinder ay wala tayong nakukuhang kompresyon. Wala siyang pressure. Kaya napilitan na tayong buksan na nga itong makina nito dahil nga po doon sa problema na yon. At mabuti na nga lang, sabi ko nga po sa inyo, ako hindi rin naman ako papayag na i-overhaul ko kasi tinupa yung makina. Ang ganda pa ng block niya. Aluminum alloy na rin ang block nito. Kaya yung mga ganitong mga sasakyan, pag na-overheat, na matindi talaga, malaki rin na nagagastos ng mga may-ari nung araw. Dahil nga kapag ito ay na-overheat, ay talagang kailangan i-general overhaul mo kasi pati yung ibabaw ng block na yon ay nabebengkong yon. Kaya dinadala yon sa machine shop. Ngayon, titignan natin mga kapatid, kung itong portion na to, no, kung ito yung 4, ito ay 3, so 1, 2, 3, 4, dito talagang wala tayong nakukuhang kompresyon. Tignan natin ngayon, kung itong ilalagay ko na solution, na chemical, yung chemical po na to ay galing dito sa brake cleaner, kapag ka inilagay ko dito, dapat hindi ito tutulo, dapat hindi siya mauubos. Ngayon, pagka naubos to mga kapatid, ibig sabihin, singaw po yung ating barbula. Ayun na, tumulo na. Ayun mga kapatid, tignan nyo, oh. Tumulo na, oh. Oh, ito. Ayan. Ha? Kita nyo po ha, tumutulo dito, oh. Dapat hindi po magkakaganon. Kasi dapat wala pong singaw yan. No? Kasi kung yan ay sisingaw, wala nga tayong maiipon na kompresyon at hindi talaga siya magpa-fire. Ulitin ko ha, lagyan ko ulit nito. Nauubos oh, dapat hindi mauubos yan eh. Oh. Ayan po, nauubos na siya. Ngayon, gagawin din natin yan dito naman sa katabi niya. Itong DOS. Titignan natin kung itong DOS ay ganun din. Okay. Tignan na natin itong DOS. Yan, tumululad siya dun. Oh. Tignan natin yung DOS. Yan, tignan niyo mga kapatid. Although, kumukulo-kulo siya dahil matapang po kasi itong chemical na to. Pero pansinin niyo, walang tumutulo dito. Kasi yung DOS ay wala siyang singaw. Ang talaga pong may singaw itong 3, kaya naubos na itong nilagay natin na chemical dito. Ayan yung chemical sa DOS, nandoon pa rin siya. Pero itong chemical doon sa number 3 ay talagang naubos kagad dahil singaw na singaw. Yung po ang dahilan kung bakit wala tayong naiipon na kompresyon doon sa cylinder number 3. Ayan, hanggang ngayon nandito pa po yung ating chemical na nilagay dito at hindi po siya naubos, ibig sabihin maganda yung lapat ng barbula. Anyway, ito naman ay i-overhaul natin itong cylinder head na to. So lahat ng mga barbula na yan, kakalasin yan. Tapos kung talagang may mga problema na din yung mga barbula, baka magpalit tayo ng barbula dito. So 16 bulbs po ito, 4, 8, 12, 16. Kung tayo ay magpapalit ng barbula dito, hindi ka naman makakabili ng paisa-isa o padalawa-dalawa lang. Pero nung araw kasi, yung mga kaibigan ko na nag-Honda, yung mga hilig mag-racing, no? Yung bumibili sila ng mga ganitong sasakyan, no? Lalo na yung mga ESI, no? Mga BTI niyan, pinapalitan nila ng makina. May mga extra silang barbula o barbula. Kaya lang ngayon, hindi ko na alam kung nasaan sila ngayon. Kaya hindi tayo makakaamot ng barbula para ipalit dito. Pwede naman tayong bumili. Mas okay pa nga kung bago talaga ang ilalagay natin. So yun mga kapatid, bagsak yung ating tres. Malamang pasado naman yung iba, pero dahil nga iyan ay i-overhaul natin, ihahasa po yan diyan sa machine shop kila Peter. So, ayun na, ang naging problema nito, kitang-kita na po kung bakit wala siyang kompresyon at talagang singaw itong mga barbula to. Dapat yan nakasara yan oh. Talagang singaw na siya. At malalaman din natin kay machine shop kung ito ay kailangan ng palitan ng valve seat. Pero dahil nga sa dadali naman sa kanila, sila na po ang bahala dyan. Ulitin natin ito mga kapatid. Ayan, makikita nyo, tumutulo lahat dito yan. Singaw na singaw po talaga itong mga barbula dito sa cylinder number 3. Alam nyo mga kapatid, hindi ko pa ito kinalas. No? Kasi total, ito naman na ipapagawa ko sa machine shop. Sila Peter na ang gagawa nito. Mas gusto ko na ibigay sa kanila ng buo ito. Kasi mga kapatid, hindi ito simpleng
pagkakalas na kapag ka napagpalit-palit nyo yung mga pitsa niyan sa loob, lahat ng mga parts niya na kung saan doon na siya nakahulma o doon na siya nakalapat, mas lalong dadami ang trabaho ng machine shop. Lalong tatagal ang trabaho. Kaya ang gusto ko, pag mga ganitong klase ng cylinder head, ng mga makina, yung medyo komplikado, ang gusto ko, mismong si machine shop na rin na magkakalas para mas mabilis ang trabaho at hindi sila masyadong mahihirapan. Kaya po, ganyan po ang gagawin nyo. Baka mamaya, meron kayong makuhang mekaniko, ibinaba yung cylinder head, tapos pinagkakalas, pinaghalo-halo yung mga pyesa, naku, lalong lalaki ang problema nyo. Baka lalong lumaki ang babayaran nyo sa machine shop. Mas okay na to, kung kakilala mo naman yung machine shop, sila na ang magkakalas. Dahil sila na rin naman po kasi ang nagse-settings. Hindi po ang trabaho lang nila ay mag-reface nitong cylinder head. Ang trabaho nila, pati yung settings ng mga barbula na to, ay sila na rin po. Dahil nga, magkakayas din sila ng barbula, magkakayas sila ng valve seal, at kung kinakailangan magpalit ng mga valve guides, ay sila na rin po ang gagawa nun. Kaya huwag nyo lang pakialaman. Sabihin nyo sa mekaniko nyo, yung machine shop na ang titira niyan, sila na po ang gagawa nun. Siya nga pala mga kapatid, meron ding nag-comment po doon sa vlog ko nung nakaraan, na baka nga daw po ang problema lang nito ay doon sa adjustment nitong mga tappets, no? Itong mga valve tappets po na yan, dito sa mga rocker arms, pwedeng ganun din siguro. Kaya lang po, singaw na nga po yung langis nababasa na yung mga tip ng spark plug. Kaya talagang wala nang way para maayos mo yung problema na yon. Yung nababasa ng langis, yung spark plug. Kaya ibababa mo rin talaga yung cylinder head. Pero dahil nga sa naibaba na natin at nag-test na tayo, nag-leak test tayo, kung yan ay talagang walang singaw, ay hindi po mauubos yung inilalagay ko na carb cleaner doon po sa mga barbula. Mga kapatid, ito na muna ang vlog ko po ngayon. Medyo umuulan na dito. Bago pa lumakas yung mga patak ng ulan na yan, tatapusin ko na yung vlog ko. Pero pagpaumanhin nyo po mga kapatid, ito pong nakaraang vlog ko tungkol dito sa mga e-trike at e-bike, hindi po ako namumulitika. Ang sinasabi ko lamang po mga kapatid, kasi meron po talagang batas na ginawa yung EVIDA law na itong mga sasakyan na yan, itong mga green mobility na yan, pati yung micro mobility po na yan, kasama na nga dyan yung mga scooter, kasama na dyan yung mga e-bikes, mga e-trikes na yan, ay talagang pinayagan nung batas na yan na magamit sa kahit saang lansangan. Wag lang talaga yung talagang major roads na napakadelikado para sa kanila. Halimbawa, mga super highways, no, mga expressways. Talaga hindi sila pwede doon. Yung mga maliliit na sasakyan, yung tinatawag na light electric vehicles or yung LEDs, no? Hindi talaga sila pwede doon. Ngayon, ang sinasabi ko nga lang po, nagkokontrahan kasi talaga yung batas Dahil nga sa ginawa nilang maluwag ito para maimbita lahat. Iimbitahin yung mga negosyante, iimbitahin yung mga nagbebenta ng mga electric vehicles sa ibang bansa. At yung mga nandito, mamuhunan sila, bumili sila ng mga electric vehicles, ibenta nila. Marami pong ganyan, di ba? Pati nga yung Moretti, na-video ko nga po yan, na-vlog ko nga po yan. So, niluwagan yan. Kaya itong mga bumili ng mga e-trikes na yan, yung bumili ng mga e-bikes na yan, naisip nila na pwede nilang gawing pang negosyo, wala naman nagko-control, wala namang sinabi doon sa EVIDA law na bawal yan, kaya ginamit po nila yan. Hindi ko po sila kinukonsinte na bumiyahe po sila na ang dami-dami nilang sakay at napakadelikado. Hindi po, ano bang magagawa ko? Nakikita ko naman talaga na napakadelikado, wala tayong magagawa doon. Ngayon, ang sabi lang natin, itong mga politiko, ayusin nyo yung batas. Kasi pag hindi nyo inayos ang batas na yan, lalo tayong magkakaroon ng maraming problema. So yun mga kapatid, doon sa mga nagsasabing ako'y namumulitiko, wag po nyong isipin yun. Pero sa nangyayari sa bansa natin ngayon, kung ikaw ay walang pakialam dyan sa mga politiko na yan, ay nako, anong mangyayari sa atin? Magiging kawawa po tayong lahat. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Lagi po kayong manood at sa susunod na vlog ko na po babanggitin ang mga shoutout ko po para sa inyo dahil lumalakas na po yung patak ng ulan. Baka po umingay at hindi po tayo magkaintindihan. Magandang hapon sa inyong lahat.